Kasunod ng pananalasa ng bagyong Aghon ay ang panawagan ng tulong para sa libu-libong residente. Sa Quezon, ilang bayan ang isinailalim na sa state of calamity. Tinutukan yan live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise! Mel, hirap pa rin daw sa pagbangon ang ilang mga residenteng nasalanta ng bagyong Aghon dito sa lalawigan ng Quezon. Panawagan nila ngayon ang tulong mula sa gobyerno. Natuklap na mga bubong, tumagilid na bahay, nabagsakan ng puno at sandamakmak na putik mula sa ilog. Yan ang iniwang bakas ng bagyong Aghon sa ilang mga kabahayan sa Lucena City. Dito sa Barangay Kota, Lucena City, nasa mahigit 24,000 mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umapaw itong ilog ng Dumakaa kaya pumasok sa ilang kabahayan ng tubig na naging sanhi ng pagbaha dito sa Purok Matahimik Isla. Si Aling Linda, iniinda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Hiling niya ang tulong at ayuda para sa kanila. Hirap po talagang ayaw ko na halos mo. Gusto ko nang mamatay na hindi ko na maranasan ng paghihirap. Ang gagawin ko po yan. Ako po lahat gagawa niyan. Wala pong ibang tutulong sa akin. Malaking tulong naman po ibigay sa amin. Ngayon po ang gusto ko pong mangyari, madagdagan yung aking sa amin ng mga pang-toothbrush, saka po yung pang-dingding dito, saka po damit, at saka yung mga underwear po ganun. Talagang hindi pa po kami nakakabihis. Makapal na putik naman ang tinatanggal ng asawa ni Marvina. Lahat ng kanilang gamit at damit nalubog din sa baha. Graduation pa sana bukas ng anak nila kaya pilit na nilabhan ang uniforme ngunit nanlulumo sa sinapit ng pamilya. Siyempre malungkot to, hindi ko alam kung paano babangon. Konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. May iraos lang, okay na po yun. Kahit kami po ay hindi po namin i-expect na ganito kataas po at gantong apektado ang nangyari po sa Barangay Kota. Kasi po ngayon lang po uli na tumaas po ng ganito kataas.